Good afternoon or magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat po ng viewers natin dito, no. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel natin, please subscribe yung channel. Palagi niyo po pindutin yung notification bell para palagi rin po ka-updated sa mga videos ko every time pag nag-upload po ako. So ngayon topic natin ay tungkol pa rin to sa okra. Para sa mga wala pang alam, wala pang experience, no. Ito po ay para sa inyo, tips and tutorial for beginners, no. So ngayon topic natin, paano nga ba tayo mag-pruning sa okra? Pero sa totoo lang, palagi ko po sinasabi sa inyo mga ka-farmers ng okra ay wala talagang pruning. Pero ang pag-pruning sa okra ay sa dahon lang po. So dati kasi pag nag-pruning ako sa okra, every time na nag-harvest po ako, sinasama ko na po yung dahon sa pagputol. So ngayon, ang ginagawa ko, every time na nag-harvest po kami dito, ay yung bunga lang muna yung kinuha namin. Yung dahon ay hinuhuli namin. So ang purpose po dito, dahil nga yung dahon talaga ang nag-provide ng pagkain or ng mga nutrients para ibigay din doon sa mga sa buong katawan ng okra or para sa bunga, no, sa pagpalago ng katawan. Dahil ang dahon ng okra ay sila po talaga yung parang pinakakusina ng tanim. Sila yung sumisip-sip ng mga nutrients, ng mga pagkain, mga pataba, tapos parang ini-imbak nila sa dahon. Katulad dito yung dahon, no, ay makalapad po yung dahon, tapos yung pinakatangkay ay matataba rin, no. So pag ano nito, ang nutrients na nakuha din sa dahon ay parang ibinibigay din doon sa katawan para doon sa mga bunga. So ngayon, ang ginagawa ko, dahil po sobrang kapal po ng dahon sa ilalim, at saka kung mapansin po natin yung mga dahon na naputulan po natin ng bunga ay medyo matanda na. So ibig sabihin matanda na ay kailangan na po natin tanggalin, no, kasi para din na mas maluwag sa ilalim, no, para mas makadaan tayo ng maayos, kasi yung siksikan na po kami dito, nahirapan po kami sa pag-harvest. So para sa pag-spray din, hindi po tayo mahirapan sa pag-spray, at saka yung maisikto din para maiwasan o makontrol din po natin, no. So sa pagtanggal nito, pwede natin gamitan ng gupit, ng panggupit or gunting, or pwede kamay lang natin kasi hindi naman tumatigas, malambot lang naman, madali lang tumatanggal, no. So sa pag-pruning ito, ulit ko lang, dahon lang tanggalin natin. Hindi po tayo pwede magtanggal ng sanga kasi sa pamagitan ng mga branches ay doon po nagkakaroon ng mga bunga. So maraming sanga, ibig sabihin marami din ang harvest po natin. So ito po yung ating pagtatanggal ng mga dahon sa ilalim ng okra natin na bagong tanim. So dito sa ilalim, pwede natin ganun lang, or pwede ito. Tapos pwede natin ganun lang. Pwede ganun lang. Kamay lang, pwede kamay lang. Kasi madali lang to. Pwede kamay lang. Itong mga dahon na kinukuha natin, yung last week pa ito natin na harvest, no? Kaya tanggalin po natin para mas maluwag sa ilalim. So ito na po, no, tapos na po natin na pruningan yung isang puno, which is yung isang puno. Dalawa po ang tumutubo kasi dalawang buto po yung itanim namin, pero yung katawan makapal, malaki, saka marami pang bunga, no, sa itaas. Marami pang malabas na bunga dito. Ang dami dito, nagkukumpulan dito yung mga bunga, which is nagsimula po sila sa pagbubulaklak. Ito na po yung pangalawa nating puno na tatanggalan natin ng sanga. Para mas maluwag sa ilalim, at saka kailangan tayo natin itong tanggalin dahil itong dahon nito ay matanda na po siya, so wala po itong gamit, no. Yung nutrients niya dito ay naubos na ibigay na po niya dito sa katawan para punta sa taas para rin sa mga bunga. So yun po ang ating proseso sa pag-pruning. Itong sanga, yung mga sanga huwag natin tanggalin, dahon lang po yung ating tatanggalin dito. Yun po ang aking pag-pruning, no, para lang po sa mga baguhan, no, sa mga wala pang alam. Ito po ay para sa inyong lahat. So yun, no, ang ganda tingnan pag napruning ang patin yung ilalim para mas malinisan din po natin, no. Okay.
So patuloy pa tayo. Ito yung pinakamalaking puno dito. Oh. Ito tayo. So ito pa. Ito pa po dito. Oh, marami pong sanga, mga dahon. Oh. Ito na po yung dahon, tanggalin po natin. Kasi yung mga dahon, no, matanda na to kung ikumpara sa mga bata pang dahon, no. Para maganda, mas malinis po yung ilalim, di ba? Okay na pa, no? Itong mga ito, mayroon pa pong bunga, wag na muna natin tatanggalin. So hintayin muna natin to tanggalin. Pag makuha na po yung bunga, after 1 week tanggalin po natin yung dahon, no? Yun po ang proseso natin ngayon. Kasi tanggalin po natin yung bunga tapos isabay yung dahon, isabay na pagtanggal. Bata po yung dahon, hindi pa po siya matanda. Hintayin muna natin yung dahon na tumanda para tanggalin natin, no? Para yung nutrients talagang makapag-supply po dito sa ibang parte ng katawan or dito sa pinakatawan para din sa bunga. Okay? So, ito pa dito. Ito last na lang to. Ito last na lang to para sa demonstration purposes ay pinakita lang po namin sa inyo, no? So, medyo umulan na po dito ngayon. Parang umambon na. So, yun lang po ang share namin sa inyo, mga ka-farmers, sa pag-pruning ng okra. So, wag po tayo magtanggal ng mga sanga. Dahon lang po yung ating tanggalin, no? So, para sa gusto magtanim ng okra, sa mga katanungan, for more information, ay pwede kayo sa akin, mag-message, mag-PM. Tanong po kayo sa akin. Ituturuan ko po kayo step by step sa pagtatanim ng okra. So, kahit anong uri ng gulay, ay pwede ko po kayo turuan. So, yun ang for share ko sa inyo. Maraming salamat sa panood. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa natin, please subscribe, hit the notification bell for more videos. Once again, happy farming po sa ating lahat. God bless us all. Bye-bye po. And thank you for watching.